Magandang araw po mga ka-issue. Nasaang dako man kayo ng mundo. Welcome po sa ating panibagong episode. Pag-uusapan natin ang mga maiinit na issue sa loob o labas man ng bansa. Pero kung bago ka pa lang dito, mag-subscribe na sa aming YouTube channel dahil dapat updated ka. Issue Shera. mainit na issue ngayon ang senatorial candidates for 2025. Marami na po ang nagpaparamdam na sila ay magiging bahagi nito at marami na rin ang tahasan na sinasabi na sila ay tatakbo bilang senador ng bansa for midterm election 2025. Yung iba naman ay urong-sulong pa rin, sinasabi na sila ay tatakbo, pagkatapos ay babawiin naman. So ayun, ang tanong, sino nga ba ang bet natin na maging susunod na set ng mga senador ng bansa? Sila ba yung tradisyonal? Yung tipong bata pa lang tayo naririnig na yung kanilang apelyido, yung kanilang pangalan, at sobrang kilalang kilala na sa pagdating sa politika? O ang gusto ba natin ay yung mga celebrity o yung mga artista, yung mga iniidolo ba natin ang gusto nating manalo bilang panibagong set ng senador? O yung mga new candidates naman natin na sa palagay nyo ay dito tayo sa bago, baka dito magkaroon ng pagbabago. So, iba-iba po tayo ng pananaw pagdating sa pagpili ng mga kandidato. So, ayun po. Okay, so sa araw po na ito ay tatalakayin natin at iisa-isahin natin ang PBBM Senatorial Lineup 2025. Aalamin natin kung sino sa kanila ang bet ninyo. Pasok ba sila sa banga o hindi? Okay, so batay po doon sa inilabas na top 50 na inilabas ng isang survey firm, gagamitin po natin itong basihan ng rank ng senatorial lineup na ito ni PBBM. Tingnan natin kung malaki nga ba ang pag-asa na manalo ang mga ito. Okay, so out of top 50, ang 11 po na senatorial lineup na ito ay nasa top 20. Pasok silang lahat sa top 20. So, dito po kitang-kita natin na mukhang malaki ang tsansa na manalo sa darating na halalan ang mga ito. Okay, so sino-sino nga ba ang mga ito? Unahin na natin si Benhur Avalos. Siya ang DILG Secretary ng ating administrasyon. Sinasabi na very productive po ito. Pero ang agam-agam po ay mababawasan ng isang magaling na gabinete ang Pangulo sakaling siya ay tumakbo at manalong senador ng bansa. Although may issue din po na patungkol sa kanya dahil siya ay binabash patungkol po sa 10 million na pabuya po para sa pagdakip kay Pastor Kibuloy. So, base po doon sa top 50, siya po ay nasa top 13. So, medyo laglag po ng konti sa top 12. So, ayun po. Sunod naman natin ay si Pia Cayetano. Ayan, kilalang kilala po ng marami. Siya po yung kapatid ni Peter Cayetano. Siya ay re-electionist. Bagamat lantaran at maririnig talaga natin sa kanya ang pagtira sa ating kasalukuyang administrasyon. Siya po ay pasok sa top 9. So, ayun po. Okay. Sunod naman natin ay si Ping Lacson.
na kilalang kilala ng lahat. Kung maalala po natin, siya po ay isa sa tumakbo noong 2022 election. So, sa pagka-presidente po iyan. Siya ay dati na ring senador at isa ring military official bago pa siya pumasok sa politika. Kung titingnan natin ay ang kanyang rank po doon sa top 50, siya po ay top 19. So, medyo malayo po sa top 12. So, mahaba pa naman po ang panahon at siguro ay pag-iigihan niya na mapapasok po dito sa top 12. So, ayun po. Sunod po natin si Lito Lapid. Kilalang kilala po ng lahat. Ayan po. Tinaguriang Leong Guerrero. So, medyo controversial po siya kamakailan dahil iniuugnay po ang kanyang pangalan dito sa issue ng Pogo na isa po sa suliranin ng ating bansa. So, sinasabi na meron raw po siyang involvement dito sa Pogo at kine-question rin po ang kanyang mga mansyon, ang kanyang mga ekta-ektaryang lupain. So, ayun po, isa po siya sa idinadawit dito sa issue ng Pogo. Siya rin po ay isang re-electionist. At kung titingnan po natin ang kanyang rank, siya po ay nasa top 17. Ayan po, so medyo mababa ng konti. Pero ayon nga sa kanya ay malawak na ang kanyang karanasan sa politika. Naranasan na niya ang 3 taong term bilang Vice Governor ng Pampanga. Tatlong term din bilang gobernador ng Pampanga. At ngayon, sa Senado, kung papalarin siyang manalo, ay pang-apat na term na niya ito bilang senador. Ngunit ang reaksyon po ng ilan sa mga taga-Pampanga ay hindi siya nararamdaman at parang nakukulangan sa kanyang mga nagawa para sa kanyang sariling lugar, para sa kanyang sariling probinsya. So, ayun, sa napakahabang panahon ng pag-upo niya bilang Vice Governor, at bilang Senador, yun po yung reaksyon ng ilan sa kanyang mga kababayan. Next naman po ay si Amy Marcos. Ayan. So, kilalang kilala, ate, mahal na kapatid ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Although, mapapansin po natin na sabi ng karamihan ay parang pagkontra po ang ginagawa niya sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Pero still, kasama pa rin siya dito sa line-up. Alam naman natin na sa pamilyang Pilipino, sa kultura ng mga Pilipino, blood is thicker than water. Di ba po? Ganun pa man, may ilan pa rin sa mga tagahanga niya na galing sa kanilang probinsya o yung mga taga-Ilocos ay nadidismaya dahil nga sa napapansin sa kanyang pagkontra sa kasalukuyang administrasyon. Meron pang sinasabi na tinatawag siya na doble cara. So, ayun po. Di natin alam kung talagang pro-Marcos talaga siya, pro-Marcos admin nga ba talaga siya, o bahagi lamang ito ng kanilang political strategy. May mga politiko talaga na magaling, mahusay po sa mga strategy. At ang ilan pa nga ay tinaguri ang genius pagdating sa larangan ng politika. So, ayun. Sunod naman natin ang pambansang kamao, si Manny Pacquiao. Ayan.
Ayan, kung maalala natin, isa siya sa mga katunggali sa presidential election ni Pangulong Marcos. Sa panahon pong yon ay napansin po natin ang kanyang pagpuna kay PBBM nung siya ay tumatakbo sa pagka-presidente. So, ngayon po siya ay nasa panig naman na ng administrasyon. Sabi nga sa larangan ng politika, walang permanenteng kaaway, walang permanenteng kakampi, walang permanenteng kaibigan. So, ayun po. Next po natin ay si Bong Revilla. Ito ay kilalang kilala, sikat na artista at maraming tagahanga na bansagang Budots King. Ayon po sa mga political analysts, parang nakuha sa Budots Dance ang boto ng mga Pilipino. Talagang nakuha ang kiliti ng mga ordinaryong Pilipino. Siya rin po ay isang re-electionist. Although may mga ilang nagsasabi na ang ilang artista po ay non-performing naman daw pagdating sa politika. Ayon sa kanila ay parang sinisira yung imahe ng mga artista pagdating doon sa kung paano nila ipakita yung galing, husay at talento nila. So, ayan po, si Bong Revilla na hinahangaan ng lahat at kilalang kilala. Next po natin ay si Erwin Tulfo. Ayan, kilalang kilala. At sino nga ba ang hindi na kilala? Napakatunog po ng kanyang pangalan ngayon. Ang rank niya po sa top 50 ay rank 1. Ayan, napakataas po, ano? Sabi nga siya ang performing celebrity at marami ang humahanga sa kanya. Yon, sunod naman natin ay si ex-senator Tito Soto. Isa sa mga artista, pero komento po sa kanya ay siya ay may maibubuga kahit siya ay artista. Ayon sa kanila, si Soto po ay isang magaling at may ibubuga, hindi lamang sa pag-artista kundi maging sa politika. Sabi nararamdaman ng kanyang pagkasenador at di tulad ng iba na hindi naman ramdam. So, ayan po. Sunod naman ay si Francis Tolentino. Base po sa mga political analysts, papasok itong si Tolentino sa top 12. Sinasabi na maka-Duterte pero ngayon po ay medyo nagkakaroon na po ng pagbabago. So, hindi na ganon kalinaw kung siya ay maka-Duterte talaga o hindi. So, yun naman po yung issue sa kanya. Sunod naman natin, bilang pang-11, si Camille Villar. Ayan, siya po ay isang congresswoman. Sabi ng iba, ito yung hindi gaanong kilala o hindi ganon kakilala. Pero pagka sinabi kasing Villar, ito yung kilala pagdating sa politika. Siya po ay member of representative ng Las Piñas at mukhang maganda naman ang background niya. So, ayun po. Sa lahat po, siya ang pinaka hindi kilala. 11 pa lang po ito. At yung pang-12 ay hindi pa natin kilala. So, bakante pa po. Aabangan pa natin kung sino po kaya ang papasok dito sa ika-12 na senatorial candidate sa ilalim ni PBBM. So, ayan po ang senatorial candidates para sa midterm election 2025 sa ilalim ng grupo ni PBBM. Kayo mga ka-issue, ano ang inyong batayan? Pasok ba itong mga candidates na to sa inyong panlasa? So,
hindi naman sure na lahat sila ay iboboto natin. Maaaring ang iba sa kanila ay hindi natin bet at meron ding nagugustuhan o napupusuan. So, ano po ang inyong masasabi? Maaari po nating i-type sa ating comment section. Ayan, salamat po sa inyong pakikinig, pakikilahok sa talakayan natin na ito. Hanggang sa muli, sana ay laging subaybayan ang ating YouTube channel. Maraming salamat po and have a good day mga ka-issue. Ano ang inyong reaksyon patungkol dito? Para sa iba pang mga katanungan o suhestyon, i-comment nyo lamang sa ating comment section.